Nasa school na yung dalawang bagets at aalis pala kaming tatlo. Ako, si Papa, si Pinggoy. Pupunta kami ng bayan. Kaya naman, for the motor lang kami dito. So, ang sadya talaga namin, kailangan kasi ni Papa mag-open ng bank account. Dahil, di ba, for the vloggerist nga siya sa Meta, kailangan niya mag-open ng account para if ever na meron siyang sweldohin doon, papasok na sa bank account niya. So, since wala pang alas 9 pagdating namin doon, dumiretso agad muna kami ng palengke para makapamili muna kami ni Pinggoy. 30 minutes lang yung allotted time namin. Kailangan mabili namin ng kailangan mabili. Ay, nagawa pa nga namin bumili ng pasalubong na squishy. Yung pinakamaliit lang para mura. At saka itong tinapay. Isda. Kasi paborito ni Papa yung ganyang isda. Bumili na rin kami. In fairness, parang ang bilis ng mga pangyayari. Kasi ang dami naming nabili. Ang budget lang namin nasa 1,500. Medyo madami-dami naman kami na pamili. And then, hindi na namin natapos na antayin si Papa sa bangko. Although, yung pag-fill out ng mga form na tulungan ko naman siya kasi doon talaga siya hirap kaya rin siya nagpasama kasi natakot siyang magsagot ng mga ganun-ganung form. So, ayun na nga, iniwan namin siya doon kasi i-release na lang naman daw yung card details, kinemberlo niya. Kami naman ni Pinggoy, nagmadali kami kasi kailangan na namin sunduin si Kowa. So, eto nga pala yung sinasabi kong binili namin few weeks ago sa bayan. Yung patungan ng aming itlog. So, itong lagay ng itlog namin, galing yan sa PR package from Clean Fund. And kung mapapansin nyo, itong mga tulips dyan, nilagyan ko na lang ng maliliit na ponytail. Kasi kahit idikit ko siya gamit yung glue gun ba yun, bumubuka pa rin siya eventually. So, sabi ko, ay, lagyan ko na nga lang ng sandria. Hayaan mo na nga. Ito nga si Kowa, tinutulungan pa ang mami na mag-arrange nitong mga prutas na napamili namin sa palengke kanina. Ito kasi ilan sa mga paborito niyang prutas, grapes, binilang ko siya ng seedless grapes, apple, at saka itong banana. Si Pinky naman kasi talaga hindi talaga namin mapilit kumain ng prutas. Well, anyway, binili naman namin yung request ni Pinky. Alam mo kung ano? Alamang nuggets. So, bumili ng isang balot ng alamang si Pingoy doon. Nasa around 100 or 120 pesos yun. Then, dito niya na lang titimplahan. Ang gusto ko kasi mangyari, kapag meron kaming stocks ng mga itlog at prutas, dito lang yung pwesto niya. Tapos, itong mga unbreakable plates ko na parang babasagin, yan yung pinaglalagyan ko na lang ng mga prutas dito. Para wala lang, cute lang ng corner na yan. May pabulaklak tayong may sunrio. May yung bulaklak. Kayaan mo na, secret lang natin yan. So, ito na nga yung binili kong prutas na grapes. In fairness man, may pa-freebing muscat yung tindero. And medyo mahal yung pagkakabili namin ng grapes dyan kasi hindi ito market day. Diba? Usually kapag may certain day na market day, bonggang mura talaga yung mga prutas, gulay na mabibili. Ito normal day lang naman ito. Pero so, ito talaga kinikrave din to ni Kowa. And alam niya na talaga yung kailangan gawin kapag huhugasan ito. So, kailangan niya munang i-rinse, tapos tatanggalin yung water. Then, maglalagay ulit ng water dito. Bababara namin ng suka. And then, after nun, babanlawan ulit. Then, tsaka niya lang makakain. So, usually talaga, nag-aalat kami ng mga 5 minutes pa na babad at least bago ito ipakain kay Kowa. And okay lang din naman sa kanya mag-antay. Willing to wait naman siya. So, hinahayaan ko siyang gumawa nito para next time kaya niya na talaga na siya lang. Nakapagluto na rin pala si Pinggoy after neto and dumiretso na rin kami sa school ni Pinky dahil naghatid na naman kami ng pagkain niya for lunch. So, eto yung garden na tuwang-tuwa ako. Eto yung garden na pagitan lang ng daycare at saka ng elementary school. As in, sobrang magkalapit lang sila. Nakakaaliw kasi ang daming mga parents yung nagtutulong-tulungan para mapaganda nga yung garden dito sa school area nila. Gusto ko nga minsan silang tanungin kung paano yung mga basic ng pagtatanim kasi wala akong idea dun. Pero alam mo sa ngayon, hindi ko pa talaga siya maisingit sa schedule. Minsan din pala may nababasa akong comment kung paano ginagawa ni Pingo yung alamang nuggets niya. So ayan, bumibili lang kami ng alamang and then nilalagyan niya lang ng sibuyas, yung dahon ng sibuyas ba yun? And then cornstarch, flour, at saka kailangan niya rin ng itlog. So, sakto meron pa kaming 2 pirasong itlog na natira dyan. Tapos, after nyan, imimix-mix niya lang yan. Then, ilalagay niya lang sa ref. Ay, alam mo, kung kailan naman kailangan niya yung itlog, wala na doon. Nailuto na pala ni Papa. So, ayun na nga. Once na ma-mix-mix niya nga lahat ng ingredients na yan, hindi niya niluluto agad yan. Nilalagay niya lang sa ref. Then, kukuha lang siya ng konti dyan kapag kailangan ng magluto or ipabaon kay Pinky. So, nakauwi na nga si Pinky nito at finiflex pa nga yung bagong drawing niya. At diba, kaya nga pala may mga ganyang gupit-gupit yan. Ang ibig sabihin lang yan, magpapakat out na naman si Pink na mga drawing niya. So, kinabukasan na ito, madaling araw pa lang at kita mo naman, nakailaw pa nga itong naidagdag naming malaking solar light dito sa may bakod namin. O, diba? Talagang
automatic siya nag-on mga around 6 or 7 p.m. Basta kapag madilim, then ito mag-aalas sa 1 ng umaga. Naka-on pa rin. Kaya totoo talaga na long lasting siya. Pero kasi 100,000 watts yung solar light na yun. So ngayong araw talaga nagsabi si Pingoy sa akin na umaga pa lang, sabi niya, Lala, mamaya tuturuan ko si Pinky na maghugas na. So ayan na nga, more on mga mangkok lang naman yun nandito kasi kanina pala nag-crave si Pingoy ng goto. So nagluto siya at yun nga ang almusal namin today. And naalala ko, love, merong waterproof na apron yung mga bata. So, buti na lang, accessible lang, na itabi ko lang dyan sa may cabinet. So, ayan, tig-isa nga sila ni Koa, isang yellow at saka isang pink na kids apron. So, ito yung sinasabi ko niluto ni Pingoy kanina na goto, na parami yung luto niya. Kaunti lang kami kumain niya. So, ayan na nga, ina-assist ni Pingoy si Pinky sa paghuhugas ng pinggan. In fairness kay Pinky, hindi siya nagre-reklamo. Feeling ko na-enjoy niya rin kasi tubig nga, tapos tinitingnan-tingnan lang siya ni Pingoy kung tama ba yung ginagawa niya. And of course, gusto ni Pingoy, maayos naman yung hugas. Hindi yung parang nahugasan lang. So, ako rin, syempre, sumisingit-singit lang din na paalala kay Pinky na, nak, yung mga kutsara, ganyan. Kuskusin mo ng maayos, lalo na sa, yung pumapasok sa bibig. Dahil syempre, yan nga yung pinakamaduming parte ng kutsara, diba? Alam mo ba, habang ini-edit ko nga to, tinitignan ko si Pinky naghuhugas ng pinggan. Natutuwa ako sa kanya, napaproud ako sa kanya. Parang dati, ang liit-liit lang na ito, baby ko to. Tapos, ngayon, ayan, kaya niya na maghugas ng pinggan. And in fairness, magaling talaga siya makakuha ng instruction sa mga ganitong bagay. Kasi before, 'di ba, hindi naman siya madalas tumulong sa akin kapag meron akong ginagawang mga pagkain, nilulutong pagkain, most of the time si Kowa. Pero nung one time na gumawa ako ng ham and cheese na parang, ano ba tawag nito? Pie, ham and cheese pie, ganyan. Ang galing niya, as in, nakukuha niya agad yung steps. Tapos, even sa paghuhugas, na-amaze ako sa kanya. Kaya, good job ka dyan, anak. So, eto nga pala, ang uulamin namin for lunch. Chicken breast to, pina-fillet ni Pingoy. Tapos, binudbud niya sa harina yata, itlog. Tapos, may breadcrumbs pa para crunchy. Basta, ayan, hindi ko talaga alam exactly yung mga pinaglalagay niya dyan. Kasi hindi ko naman talaga binabantayan si Pingoy pag nagluluto. Tapos ayan nga, habang nasa kwarto ako nag-e-edit, bigla na lang siya nag-abot ng ganito. So cabbage na may mayo, salt yung side, and then ito yung pinrito niya kanina. Yung mga bagets, triplanlanin yung manok. So ayun na nga ang lunch namin, and dito naman ako pumuwesto sa sala para makapaglinis-linis naman ako dito. So may mga times na nagva-vacuum ako, pero minsan feel ko rin namang magwalis. And alam mo ba, konti-konti na lang. Parang nabubudol na talaga ako dun nga sa sinasabi sa akin na Scotch Brite na wali. Sabi kasi sa akin, hindi naman 500 yun, nasa 300 lang yun. Akala ko kasi nasa 500 yun. Kasi before, tumingin ako online, nasa 500 plus yung presyo niya. Baka nagmura na ngayon, ewan ko. But sa ngayon, kasi nanginayang talaga ako. Ito na naman ako, kapag bibili ng gamit, hinayang na hinayang. Pero pag sa pagkain, hindi ako masyadong hihinayang. Ito nga pala yung sofa bed namin from Dreamy. Nilalagyan ko lang siya ng blanket. Kasi ito talaga yung madalas na pwesto ko kapag nasa sala ako. As in, parang trono ko na siya. Pati yung working area ko. Taray! May trono na siya sa sala. And then si Pingoy sa kabilang sofa. Tapos, yung mga bata, either nandyan sa study table, o kaya tumatabi sa amin. So, nawalisan ko na nga yung ilalim nito. Binalik ko lang din siya sa dating pwesto dahil very light na linis lang naman ang gagawin ko dito. Kasi most of the time naman talagang maayos na dito sa sala namin. Actually, sa kabuuan ng bahay. So, magmamap naman ako ng sahig ngayon. Ito nga palang Joy Boss na map ang gagamitin ko. Maglalagay lang ako dito sa loob ng bucket niya sa gitna ng malinis na tubig. Kasi yung ganitong klaseng map, ito yung klase na hihiwalay niya yung clean water sa dirty water. So, mas hygienic siyang gamitin. So, sa loob nga pala, maliban sa tubig, naglagay na rin ako ng Seaways na floor cleaner. And syempre, malinis yung mop cloth na ginamit ko dyan. So, eto ay bibit-bitin ko lang sa sala dahil magmamap nga ako. Actually, dapat kanina pa ako nagmap nung tinanggal ko yung malaking sofa bed. So, i-clear ko naman itong area, study table area ng mga bagets. Kaya kailangan ko talagang alisin yung mga yan. So, even itong table na ito, kailangan maalis nga dyan. Anyway, yung dumadaan-daan pala si Papa yun dahil pinapasok niya na yung mga bagong deliver na mineral water sa amin. Usually kasi 3 galon yung ino-order namin para hindi mabilis maubos, para maiwasan din yung paulit-ulit kaming order ng order. So anyway, meron nga pala ako ditong i-unbox din ng mga gamit na magagamit nila dito. Unahin na natin itong rice dispenser muna kasi ito yung lagayan talaga nila ng mga toys dito sa sala. And dito ko na siya balak ilagay. Lagayan talaga to ng bigas. And
Ganito rin kasi yung ginagamit namin sa kusina. So, ito yung pangalawa ko na gagamitin. Actually, maraming beses na ako nakatanggap ng ganito. Pinapamigay ko kasi siya, lalo na dun sa kabila. Yung mga alam ko na makapapakinabangan nila yung ganito. Kasi matibay naman talaga siya. Imaginein mo, may gulong pa siya. Tapos isang kaban ba yung tawag sa isang sako? Isang sako ng bigas na nga yung magkakasya dito. Pero kung ayaw mo naman ng ganito kalaki, meron din naman mas maliit. So, ayun nga nagustuhan ko dito. Digulong siya sa malilipat-lipat ko. And kaya ko naisip na toys ang ilagay ko dyan. Para kapag nga wawalisin, imamap ko yung area na yon, madali na lang kasi digulong na nga siya, 'di ba? Pero pwede naman lagyan ng bigas or kung ano mang trip nyo. So meron pa yan parang rubber sa gilid. So hindi rin siya basta-basta mapapasok ng langgam or insekto if ever na balak nyong pagtaguan niya ng mga biskwit, mga snacks, or kung ano pa. Pinunasan ko na rin pala muna yung loob nito ng wet wipes at saka suds na all-purpose cleaning pods. So, meron pala ako nabasa before na, ano ba yun, gumagamit ka na ng suds? Paano na yung sea waste mo? Saan mo siya ginagamit? Actually, pareho naman silang panlinis. Nandyan pa rin naman yung sea waste ko. And kung ano yung mas accessible sa akin, yun yung gagamitin ko. Pareho naman silang effective, mabango, nakakalinis. So kung ano yung mga nagugustuhan kong products, yun at yun lang din naman yung makikita nyo na ginagamit ko dito sa bahay. So itong side na to, dahil nalinisan na nga natin siya, na map na, ibabalik ko rin naman dyan yung mga dating pwesto. Hindi na para mag-rearrange ng mag-rearrange. Pero aliw na aliw talaga ako dito sa lagay ng laruan nga nila kasi nasisipa-sipa ko na lang sa para mailipat-lipat. So i-clear ko na muna itong table nila na sobrang gamit na mga bata, as in worth it talaga ito. And kung lagi kayo nanonood ng videos ko, baka sabihin nyo naman, ano ba to? Lahat na lang sinasabi, worth it ng worth it. Bilang affiliate kasi na nakakatry ng iba't ibang products, first natatry ko talaga siya, nalalaman ko kung okay ba siya, kung worth it ba talaga. Yun lang din naman yung sinasabi ko, kung ano yung naging experience ko, yung feedback ko. Kung hindi rin naman siya okay, nagsasabi rin naman ako. Hindi naman ako puro papuri lang dito sa product na ito. Syempre, nagbibigay rin naman ako ng mga honest feedback ko. Yun naman talaga ang trabaho ko, magbigay ng honest feedback. So anyway, eto nga pala, hindi ko pa rin talaga ma-figure out kung paano ko ipapantay etong table na ito. So kung mapapansin nyo na umaalog-alog siya, ayun nga, dahil hindi ko talaga siya makakayang i-level ng maayos. And hindi ko rin siya sinasagad ng dikit sa pader kasi nga kapag gabi, gusto ko kapag isasarado na yung kurtina, hindi ko na kailangang iusog-usog pa yung table ng mga bagets. Alam mo yon. So, ayan nga. Adjust ko lang naman siya dito and kung feeling ko okay na siya, di go na. Ginawan ko na rin pala ng content ulit itong table na ito. Wala lang, ganun talaga. Kapag meron ako natatanggap na product tapos gustong-gusto ko siya, kahit paulit-ulit ko siyang gawa ng content, walang problema sa akin. And color pink din talaga yung upuan nito. Talagang tinatakpan ko lang siya ng mga seat cover. Itong nasa pinakaupuan, waterproof naman yung seat cover na yan dahil yan yung prone talaga na mabasa, especially kung may drink sila or kung ano man. So kita mo naman, pag tinanggal ko yung seat cover, ang ganda talaga ng kulay niya dahil pink na pink. Pero kasi wala naman ako makitang ganyang pink na seat cover. Ang meron lang ako mga color gray. So for the meantime, okay na yan. Ang importante, maprotektahan natin, mapanatiling maganda pa itong mga gamit ng mga bata. Ang dami ko pa talagang pinagagawa nung araw na yan, pero medyo mahaba na kasi itong vlog, grabe, more than 13 minutes na nga ito. Medyo gapang pa yung internet ko. Good luck na lang kung mai-upload ko to agad. But for the meantime, ayan lang muna ang chika ng Momshi. Thank you sa walang sawang panonood.